So, hi guys, this is Kent, an IT student. So, ngayon, pag-usapan naman natin yung kung paano gumawa ng isang PHP Model View Controller na structure gamit ang PHP Object-Oriented. So, ginawa ko na tong tutorial na to sa TikTok na kung saan binisaya ko. So, ito yung Tagalog version na iniintay-intay nyo. So, pag-usapan muna natin kung ano yung Model View at Controllers. So, unang-una, ito si Model, ito si view, and ito si controller. Ayan. So, itong tatlo na to, or tinatawag na MVC, ito yung isang structures na kung saan dito mabubuo or dito iikot yung Laravel or yung PHP application nyo. So, hindi pala Laravel. Okay? So, si model in native PHP, magkaiba siya sa native sa Laravel. Kasi sa Laravel, ang model is ginagawa siya as representational or nagre-represent siya ng mga data sa ating database. Okay? Samantala dito sa PHP, mayroon din siyang the same lang siya kasi syempre PHP din naman yung Laravel, pero the same lang siya pero iba lang yung kasi dito sa model, dito tayo gagawa ng mga queries natin, mga SQL query kagaya ng CRUD operation, yan. Dito tayo gagawa ng mga query natin diyan. Dito rin tayo gagawa ng mga pagfe-fetch ng mga data. Dito tayo, syempre, dito tayo mag-query. So, dito tayo gagawa ng mga ganyan. Okay? So, dito tayo sa model. So, dito natin gagawin lahat ng mga queries para sa ating database. Okay? Dito sa view naman, wala namang pinagkaiba. Ito lang yung front end natin. Ito yung nakikita ni user. Okay? Next is itong controller. So, dito sa controller, siya lang yung tatawagin natin sa ating views para i-execute yung mga queries na andito sa ating um, models. So, for example, meron tayong input button dito or input dito sa ating view. So, whenever na isasubmit natin yon, ang tatawagin natin is si controller. Okay? Tatawagin natin si controller. Kasi si controller, siya na yung bahala na mag-execute ng mga queries dun sa ating model. Okay? So, ganyan lang gumagana yung MVC, guys. So, si views ay para sa front end, and then kung ano man yung mga actions na ginawa natin sa front end, yun yung i-execute ni controller. After nyan, ayan, pag-usapan na natin kung paano ba magsimula. Okay, so unang-una, mag-start muna kayo dito ng mag-download kayo ng Apache, guys, or SAMP. SAMP pala, hindi Apache. Mag-download kayo ng SAMP, start nyo yung Apache tsaka MySQL nyo. And then, punta kayo dito sa MyAdmin. So, ito yung MyAdmin ng MySQL. Ayan, so andito na tayo sa ating PHP MyAdmin. Okay, so ito yung dashboard ng ating mga database. So, marami na akong database dito, guys. So, ito yung ginawa kong database para sa ating application na ito. Ito yung example natin. Pero para sa inyo, gagawa tayo ng example database. So, kung paano ba gumawa or paano ba mag-ano ng database. So, sabihin lang natin dito, users. Yan. Users lang muna. Tapos, pindutin nyo yung create. Ayan. Tapos, dito tayo gagawa ng user table. So, dito yung user table natin. Or ito yung mag-i-store ng ating mga users. Okay? So now, zoom out lang natin onti yan. Pindutin nyo tong AI, guys, para ito, si I dito, guys. Ito yung magiging primary key natin. Okay? Tandaan nyo yan, every table dapat meron niyang primary key as unique identification. Okay? Ng isang data. Okay? So, maglagay lang tayo dito ng first name. Maglagay din tayo dito ng last name. And then, maglagay tayo dito ng age. So, dinisame ko lang siya sa dun sa isang database ko na ginamit sa application. Okay? So, next is dito tayo. Okay? So, select lang tayo dito ng mga data types. Okay? So, varchar, and int yung gagamitin natin. And then, set lang natin to sa 256 and then 100. Okay? So, yung length kasi, guys, ito yung how many letters are pwede mong malagay. Okay? So, ito yung maximum. So, pag lumagpas na dito, hindi na siya magsisave. Okay? So, same lang din dito sa age. Ayan. So, after nyan, save lang natin. Okay? Ayan. So, nakagawa na tayo ng isang user table. Okay? So, ngayon, punta na tayo dito sa ating code. So, guys,
Alam ko na hindi ako magko-code sa video na 'to, pero ipapakita ko pa rin sa inyo yung process, okey? So, unang-una, gumawa muna kayo ng tatlong folder na ganito, okey? Gumawa kayo ng model folder, controllers, and views, okey? Pagkatapos niyong gumawa diyan guys, gumawa kayo ng isang config.php, okey? So, ang trabaho nitong config.php guys, dito natin i-store lahat ng mga configuration para sa ating database or para sa ating application. So, ngayon, since database pa naman yung meron tayong configuration para sa ating application, so eto muna yung ilalagay natin dito sa ating config.php. Okay? So, una-una gumawa lang kayo ng host na equal sa localhost kasi nasa SAMP yung database natin. Okay? Naka-serve siya locally sa ating device. Okay? Kung gumagamit kayo ng mga online na mga database like Supabase, ganyan, gumamit kayo ng kanilang sariling host din. Okay? Pero since naka-localhost tayo, localhost din lalagay nyo dyan. Itong user and password, root lang ilagay nyo sa user and then password. Yung password lagyan niyo lang, wala lang kayong ilalagay diyan, okay? Etong user, ito yung username ng ating database and password ng ating database. Okay? So since paggawa natin ng database, wala naman tayong ginawa doon. Ayan. So dito sa database, ito yung user DB na previous na ginamit ko. Okay? So since gumawa tayo ng panibagong database, ito yung gagamitin natin. Ayan, sabihin lang natin dito users. Ayan, tama ba ako sa spelling? Ayan, so check nyo lang talaga guys, dapat same spelling yan. Okay? So after nyan, next step is gumawa kayo ng isang database .php. Okay, dito naman sa database.php, dito lang natin i-connect or dito lang tayo magse-set up ng isang connections para sa ating database. Okay? So, dito, ang ginawa ko lang, gumawa lang ako ng isang private na property. Tinawag kong con. And then dito sa constructors kasi guys, ang gamit kasi ng constructors, mag-a-assign lang siya ng value sa isang private value or isang value sa loob ng iyong class na kung saan pwede mo siyang i-assignan gamit yung ibang class. Ganyan. So, para lang siya ding nagwo-work as isang constructors kagaya sa Java. Ganyan. Kung maalam kayo sa object-oriented ng Java, ganyan lang din siya magwo-work. Okay? So, yung ginawa natin dito is yung constructor natin, nag-a-accept siya ng parameters na array. Okay? Ginawa natin yan kasi yung config natin, nagre-return siya ng isang array. Okay? So, kaya array yung ginamit natin dito at config. Okay? So, ito guys, hindi pa to ano guys hindi pa to, wala pa tong laman. Okay? Wala pa tong laman guys. Okay? So, ang ginawa lang natin dito is nagpasa lang tayo dito ng mga data. So, sinabi lang natin na itong con na to is equal sa, tinawag natin yung MySQLi nga object or na method. Kasi itong MySQLi guys, ito yung magsisilbing connection natin sa ating database. Okay? So, ito yung mas pina-improve pa na connections para sa ating MySQL. Okay? So, ilalagay lang natin dito yung config na host, user, password, and database. So, explain ko na lang sa inyo kung bakit yan yung mga nilagay natin. Okay? So, unang-una, ito yung andito sa ating config.php. Yan lang yung ilalagay nyo dito, guys. Okay? So, next is punta tayo dito sa baba. Meron tayong if statement dito. Sabi ko na etong con na to, pag nag-connect, error gani siya or may error siya sa connections, ite-terminate niya yung query or ite-terminate niya tong buong constructor na to. Hindi niya iraran to. Okay? So, magre-return lang tayo dito ng failed na ano. Yan. Tapos, disconnect error. Yan. So, ngayon, titignan na natin kung meron ba talagang errors dun sa ating um, database.php. So, paano ba natin yan i-access? So, sabihin lang natin localhost user app. So, pangalan to ng folder nyo guys. Yan yung ilalagay nyo diyan. And then punta tayo dito sa database.php. Okay. So, since blank yung nakikita natin, meaning wala tayong error. Okay. So, dito naman sa ibaba, sinabi ko lang dito na get connection, return or i-return niya lang yung ating connection na
or connection na properties. Okay? So, dito na tayo sa exciting part. Dito na tayo magko-code ng ating models and controllers. So, unang-una, dito muna tayo sa ating model. So, medyo madami-dami to guys kasi crude operation kasi to. Okay? So, ang unang-una natin gagawin dyan guys is dito tayo sa ating create. Okay? So, ano ba meron dito sa ating create? Ayan. Explain ko na lang yan later. Dito muna tayo sa ating class. Okay? So, gumawa lang kayo ng isang class na user. Yan. So, may ano yan. Buong class yan guys. Okay? So, gumawa ulit kayo ng private na database and then private na pangalan ng table nyo. So, since yung pangalan ng table ko dito is pinalitan ko kasi nagbago tayo ng database. So, nagiging user table na yan. So, papalitan ko lang din yan dyan. Okay? So, actually guys, pwede na to wala to. Okay? Pero para sa convenient natin, kaya na yung gagawin natin. Okay? So, next is gumawa ulit kayo ng constructor. So, itong constructors na to, ito lang yung magbabind or mag-i-inject sa ating MySQLi ng mga data galing sa ating database. Okay? So, ano natin yan? Explain ko na yan mamaya. Okay? So, kung paano ba natin paano ba yan magra-run talaga. Okay? So, explain ko na lang yan siguro after the topic. Ayan. So, abangan nyo lang sa last. Okay? Or sa end ng video. Okay, so unang-una dito tayo sa public function create or function na kung saan magre-create tayo ng isang users. Okay? So as like I said before, itong si model, ang laman niya lang is yung mga queries na pwede nating i-execute sa ating database. Okay, so ano ba yung mga queries na mga query na yon? Okay? So unang-una dito tayo. Okay? So yung function natin, nilagyan natin yan ng mga parameters. Okay, so ano ba yung mga parameters nating nilagay? Yun yung mga data na kailangan nating i-insert dun sa ating database. Okay? So, ang ginawa ko dito guys, in order na maging mas secure pa yung ating database or ng ating application, gumawa ako ng isang prepared statement. So, ano ba yung prepared statement sa PHP? Itong prepared statement guys is nag-avoid to siya na magkakaroon tayo ng mga SQL injection sa ating mga input sa ating application. Okay? Kasi kung sa mga application kasi guys, whenever na may mga input tag ka, pwede silang mag-submit diyan ng mga SQL queries na kung saan makakasira sa ating database. Okay? Na mabibreach nila yung ating uh, database. Ganyan. So, in order to para maiwasan natin yung mga issues na yan, gumawa tayo ng isang prepared statement na kung saan pini-prepare muna natin yung isang SQL query, hindi muna natin siya nilalagyan ng value. So, kung paano ba natin yan gawin, ayan, sundin nyo lang to. This database, tawagin natin yung database na variable or na private variable natin, sasabihan natin siya na mag-prepare ka ng something. Magluto ka. Ganyan. Okay? So, ito yung ipe-prepare niya na query. Okay? So, mahalaga na alam nyo yung mga SQL queries whenever na papasok kayo dito sa mundo ng PHP, guys. Okay? Kasi yan talaga yung lagi nyo ginagamit. Okay? Okay, so, pag gumagamit kasi kayo ng frameworks, mayroon silang mga tinatawag, like for example, sa Laravel, mayroon tayong Eloquent. So, hindi na tayo like nagque-query talaga. Okay? And meron din sa mga ibang mga frameworks. Pero dito kasi pag native, query talaga. Okay? So, ayan. Insert into, tinawag natin yung ating table. Ayan. So, ang value nito guys is itong si user table. So, that's why importante talaga guys na ginanto natin siya. Kasi, whenever kasi na pag marami kayong table na kailangan yung i-insert and then nasa isang model lang siya, ganyan. So, palagi kayong magpapalit-palit ng mga table dito. So, that's why I recommend na ganito lang. Okay? And then, nilagay natin dito yung mga values ng ating mga column name natin. And then, yung values, nilagyan lang natin ng question mark. Okay? Next is dito na natin ibabind yung mga data. Okay? So, kung paano natin siya ibabind, tawagin lang natin tong bind param. Maglagay lang tayo dito ng mga letters. Okay? Kahit ano letters to guys. Okay? So, kung ilang data yung kailangan mong i-insert, ganun din karami yung mga letters na ilalagay mo. So, for example, itong akin, 3 lang. So, 3 letters lang din yung ilalagay ko. Okay? Next is, i-execute na natin. Yung i-return ng ating function is ang isang execute. Okay?
Now, punta na tayo ngayon sa isang controllers. So, dito sa ating controller, eto lang yung i-code natin. 'Di ba? Masyadong ano lang, masyadong nonchalant lang si controller, guys. So, eto, dito sa controller, magsabi lang tayo na so, dito sa controller, wag muna natin kalimutan na meron pa pala dito sa itaas, okay? So, gumawa ulit kayo ng isang construct and isang private model, okay? Or isang private property na model. Okay? So, ang gagawin natin dyan is papasahan natin yan ng value mamaya. Okay? So, construct user model and then this model is equal to ito nga model. Okay? So, now, dito tayo sa store. Okay? So, itong store, ito yung tatawagin natin whenever na mag-i-store tayo ng data sa ating database. Okay? So, same, meron tayong parameters. So, itong mga parameters na to, ito yung lalagyan natin ng value doon sa ating view. Okay? Or doon sa ating form. Okay? So, ngayon, ang ginawa ko lang dito guys is, ang i-return lang ng function na to is etong si model and then yung create na functions dito sa ating user. Ito si create functions. Ayan. And then, ipapasa niya yung parameters ng ating functions. Okay? Since dito sa ating create, naghahanap din siya ng mga parameters din na kailangan din nating insertan. Okay? So, ngayon, magme-make sense na to whenever na pupunta na tayo dito sa ating views. So, gumawa lang kayo ng index.php guys. Yan. Gumawa lang kayo ng index.php. Ito muna gagawin nyo guys ha, para hindi kayo malito. Okay, gumawa kayo ng index.php. Ilagay nyo dito sa views. And then, kopyahin nyo to. Okay? So, habang nagkokopya kayo, explain ko na lang sa inyo onte-onte. Okay? First of all, i-required nyo lahat ng mga data nyo or lahat ng mga files nyo. Kung paano yan, sabihin lang natin, for example, etong si index.php, andito siya sa isang folder na view. Okay? In order na makalabas ka sa isang folder na yan, maglalagay ka ng isang tuldok. Ayan, wait lang. Explain ko sa inyo. Isang tuldok, tapos sabihin nyo na /database.php. Meaning, lalabas kayo ng dalawang directory, tapos punta kayo sa database.php. Yan, which is ito. Same lang din dito sa ating models and then sa ating controllers. Ganyan lang guys. Okay? So, next is, naglagay din ako dito ng isang variable na kung saan kukunin niya lahat ng mga value ng ating config file. Okay? So now, saan na ba yun? Yan, balik tayo dito. And then, dito sa ating database or dito sa ating dv na variable, yung equal niya lang is yung object ng ating database. So, dito na magwo-work yung magic ni construct guys. Okay? So, si construct kasi guys, mag-automatic run siya whenever na tinawag mo yung object ng class niya. Okay? Or kung saan siya na-belong na class. Okay? Pag ginawan mo ng object yung class na yon, yung constructor mag-automatically siya magra-run. Okay? So, ano ba yung constructor natin dito? Okay? So, yung constructor natin dito is ito. Okay? So, meaning na ito yung mag-automatic mag-run. Okay? So, ang nilagay ko kasi dito guys is yung database. Yan, nag-create ako ng object, pinasahan ko siya ng config. Pinasa ko sa kanya yung config na variable natin, which is may laman ng lahat ng ating configuration dito sa ating config.php. Okay? So, once na natanggap na yan ni ating database.php, mapapasa yan dito sa ating constructors dito. Okay? So, ngayon, ang masasabi na natin dito is etong si config, ang value na nito is yung kung ano may yung host na nilagay natin dito sa config dito, or magiging magiging localhost na siya, yung user niya magiging root, magiging null tong password na to, tapos yung database, pangalan ng ating database. Okay? Tsaka na magra-run agad tong mga to. Okay? So, gets nyo lang ba? Okay? So, ngayon, punta na tayo dito sa ating wait. Dito muna tayo. Yan. Explain ko lang muna to guys. Okay? Kasi medyo nakakalito to eh. Okay, so gumawa lang tayo dito ng variable na user controller, which is yung value niya ulit is
yung controller object natin. Okay? So, punta tayo dito sa ating controller object. So, dito sa ating controller object, nag-e-expect siya ng isang model na parameters. Okay? So, paano ba natin siya mapapasahan ng isang model na parameters na galing sa users or galing sa users na model? Ayan. Ayan, galing dito. Okay? So, ang sasabihin natin dito is yung ipapasa natin na parameter sana is, 'di ba dito, yung pinasa natin is buong variable. So, pwede naman tayo gumawa ng variable dito na users, tapos sabihin natin na new user. Yan, kopyahin natin to. Ito, kopyahin natin to. Yan, pwede natin to sabihin dito. Yan. So, magwo-work din naman to, guys. Okay? But in order na para mas maging efficient pa yung pagko-code natin, ilalagay na lang sa atin sila dito. So, meaning, same meaning lang din naman yan, guys, na yung ipapasa natin na value sa parameter is yung value din ng ating object na DB or object na users. Okay? So, ano ba yung dito rin nakakalito, guys, kasi um 'di ba yung ano, yung sinabi ko is yung pinasa natin na parameter is yung object din na user. Okay? Pero si user, guys, meron din siyang sariling ano, meron din siyang sariling parameter. So, yung ginawa natin dito, yung ipapasa natin na parameter dun sa ating user, which is ito, naghihingi siya ng isang database na parameter. So, ang pinasa din natin niya is yung database natin na variable, tapos nag-get lang siya ng connection. Meaning na ang i-return or ang value na neto na pag ipapasa dito sa ating users model is yung connections na sa ating database. Okay? So, gets nyo na lang ba, guys? Alam ko medyo ano kayo, medyo nalilituhan kayo. Kaya, ayan, flashbang ulit. Okay? Explain ko na lang sa inyo ng maigi. Okay? So, 'di ba, yung sabi ko kanina sa ating index, meron tayong ito si user controller, ito. Yan si index. And then, sabi ko kana whenever na ito si user controller, whenever na yung si user controller, so yung value na ini-expect niya is etong si model. Ayan. Okay, which is pinasahan natin ng object ni model. Okay? Pero itong si model din naman, nag-expect din siya ng isang database na parameter, which is pinasahan rin naman natin ng database na parameter, which is, ayan, nakuha niyo naman yung connections. Okay? Ayan. So ngayon, next is gumawa lang kayo ng isang form dito. Gayahin nyo lang yan. Okay lang yan. Kahit mag-design pa kayo kung ano pa yung gusto nyo. Basta ganyan lang, guys. Okay? Gumawa lang kayo ng isang form. Okay? Huwag nyo na lagyan ng actions, methods lang. Okay? After nyo gumawa, punta kayo dito. Okay? So, unang-una, nag-ano lang ako dito, if statement lang ako dito, guys. Okay? So, explain ko na lang sa inyo yung yung mga post, get, ganyan, mamaya, after ng ano na to. Okay? So, nag-if statement tayo dito. Nagsabi tayo na kung yung server may narinig na isang request method na post, iraran niya tong code na to. Okay? So, sa mga hindi pa nakakilala ng ano ba yung mga post, get, ganyan, put, and delete, yan po ay tinatawag nating yan yung po yung tinatawag natin na mga API request. Ayan, API request. Ayan. Maraming ibang tawag diyan, pero yung sa akin tinatawag ko lang siya API request. So si PHP kasi majority kasi is REST API talaga yung gamit ni PHP. So makikita natin si post, ayan, si put, si get, and si delete. Ayan, delete. Del lang muna. Delete yan, guys. O sige, delete na lang. Sige. Ayan. So, si delete, siya lang yung magdi-delete ng data. Ayan, si delete siya lang yung magdi-delete ng mga data, guys. Okay? So, ngayon, pag-usapan na natin. Okay? So, one of the biggest example with that is, sabihin na lang natin, nasa restaurant ka. Okay? Pumasok ka sa isang restaurant. Okay? Sa restaurant, meron tayong
waiter. Meron din tayong kitchen, kung saan andun yung niluluto na mga pagkain, di ba? Okay. So ngayon, ikaw, tinawag mo si waiter. Sabi mo na, sir, gusto ko ng fried chicken. Ganyan. So, syempre, kukunin ni waiter yung mga request mo. Mga request mo ng mga pagkain. Ganyan. Kukunin niya yan. So, ang tawag dyan is si get. Ayan. Si get yan, guys. Okay? So, meaning yan na nag-get request ka sa isang API call. So, kinuha ni waiter lahat ng mga orders mo. Ngayon, yan si waiter na yan, after niya mag-get lahat ng mga request mo, syempre, ipapasa niya yan dun sa kitchen para maluto. So, yan yung tinatawag na put. Put. Yan yung tinatawag na post. Yan. Medyo sabog na ako. Yan. Yan yung tinatawag na post request, guys. Okay? So, whenever na sabihin na lang natin, tapos na yung niluluto mo, so, syempre, i-get na naman yan ni waiter. Get na naman yan. And then, ipapasa niya na yan dun sa user. Yan. So, for example, nagkamali ka ng order. Sinabi mo na, ay, ayoko na pala ng fried chicken, sir. Gusto ko na lang, um, gusto ko na lang crispy pata. Yan. So, sasabihin naman ni waiter na, ay, okay lang yan, ma'am. Update na lang natin yung, order mo, ganyan. So, yan na yung tinatawag natin na put. Yan. So, ipapasa ulit niya yun dito, ipaprocess, and then, babalik din yan ulit sa users. Okay? So, ganyan lang nagwo-work yung mga REST API. So, now, dito, so, ang gagawin natin, since na-topic na natin yung API, so dito guys, kuha lang tayo ng post. Gagawa lang tayo ng post request. Since, magpapasa tayo ng value mula sa ating form papunta sa ating database. So, sa explanation natin kanina, whenever na magpapasa tayo ng value, is magagamit tayo ng isang post request. Okay? So, sabihin na natin dito na kung yung request method na pinasa ng ating front end is post method, ang mangyayari dyan is ito yung code na iraran niya. Okay? Since nag-true siya kasi may post method. Okay? So, whenever may post, ito yung iraran niya. So, ang tinawag natin si user controller and then yung store na functions, which is ito. Tinawag natin yan and then nilagay lang natin yung mga values. Okay? Para sa parameter ni store dito. Okay? So, ano ba yung mga parameter ng store? Meron tayo first name, last name, and age. So, ito, nilagay natin post. Kunin lang natin yung value ng mga post request natin. Kung ano yung laman ng ating mga post request. So, ano ba yung mga laman ng ating mga post request? So, ito yun. Yung name natin. Ayan, first name, last name, and age. Okay? So, yan din lang yung ilalagay natin dito. Ayan. So, next is, itong header guys, is magre-return lang to siya or i-redirect niya lang yung user kung aling, view yung gusto mo. Okay? So, since, hindi to, nilagay ko siya sa display user, so, doon din siya magre-redirect um, whenever na tapos na pag-execute yung ating, ating PHP. Okay? So, whenever tapos na yung request, magre-redirect siya doon sa display.user.php. Okay. So, tapos na tayo sa insert. So, hindi ko na siya, okay. So, try nating i-testing dito, guys. Okay. So, punta tayo ngayon sa user app and then views. Ayan. So, dito na, lalabas na yung ating mga inputs. So, sabihin lang natin dito, say David and then 20 years old. Save natin. Ayan, lumabas na si 20 David. So, wag nyo man ang pansinin to guys. So, nag-error to kasi nagbago tayo ng table. Ganyan. So, mag-error to. So, fix lang natin yan along the way sa ating discussions. Okay? So, lumabas na dito si Jose David 20. Yan na yung importante guys. So, meaning gumagana na yung ating create. Now, sabihin naman natin na gusto nating i-display lahat ng mga data kagaya nito. Okay? So, paano ba natin yan ipapa-display?
So, unang-una, bumalik ulit kayo dito sa inyong model. Ayan. Gumawa kayo ng public function na all. So, itong all, ito yung silbi magiging function natin sa pagre-retrieve or pag-fetch ng mga data sa ating database. So, same lang tayo dito guys. Hindi tayo gumamit ng isang prepared statement kasi magki-query lang naman tayo. Okay? Hindi tayo mag-i-insert ng mga data sa ating database. Okay? Wala tayong insert nga mangyayari. So, magki-query lang tayo. So, pag ganyan, query nyo lang all tapos yung table. So, hindi to recommended kung madaming data yung database nyo. Okay? So, I recommend na maglagay kayo dito ng where or mga conditional statement para malimit lang yung pwede niyang um, pwede niya i-retrieve para hindi masyadong mabigat. Okay? And then, yung result, i-fetch lang natin lahat tapos i-convert natin into associated array. Okay? So, ano ba yung associated array? Um, ano niya lang, parang i-array siya yung mga arrays into single row lang para mabilis basahin natin whenever na magre-render na tayo. Okay? So next is punta tayo dito sa ating user controller. Dito sa user controller, madali lang, gumawa lang kayo ng public function na index, tapos return nyo yung model, yan, and then tawagin nyo yung function na all dito sa ating users model. Okay? So after nyan, punta na kayo dito, gumawa kayo ng isang views ulit na kung saan dito tayo magdi-display ng ating mga data. Okay, so gumawa ako ng display.user. So, kinapi ko lang to guys. Ito lahat. Kinapi ko lang siya. Pinis ko lang yan dito. Ayan. As you can see, same lang yan. Okay? Kasi, yan lang naman talaga yung paulit-ulit nating gawin. Whenever na magkikreate na tayo or whenever na sa mga maglipat-lipat tayo ng mga pages. Kasi, ito kasi yung code na kung saan magra-run, kung saan magpaparan ng ating mga controllers and models. Okay? So, next is dito tayo sa users. Okay. So, gumawa ako dito ng variable na users na kung saan tinawag ko lang yung index na functions dito sa ating user controller. Okay? So, pagdating dito, gumawa lang ako ng table. Ayan, gumawa ako ng table and then gumawa lang ako ng basic structures ng table. And then, pagdating dito, dito na maiba. Gumawa kayo ng isang PHP tag and then lagyan nyo ng for each. Okay? So, ang meaning ng for each guys, para lang siyang mapping kung nagre-react kayo or nagja-JavaScript. Same lang siya ng concept sa mapping, may pinagkaiba lang sila. Okay? Okay, so si for each kasi guys, parang niloloop niya every data sa array. Ganyan. So, meaning nun, if-fetch niya yung mga data, ganyan. And then, yung ginawa natin dito, yung data na i-fetch niya is itong si users. Ayan, ito. Okay, pinalitan lang natin or kinonvert lang natin yung pangalan niya into view. Okay? So, ganito mag-work yung for each. So, itong u na to, itong u na variable na to, ito yung tatawagin na natin whenever na andito na tayo. So, gumawa tayo ng table data or TD. Ginawa natin, in-enclose natin siya sa shortcut na PHP tag. Ayan. Or shorten nga PHP tag. Ayan. So, tinawag ko lang sa first name, capital F, kasi kailangan natin na yung column name sa ating database yung ating tatawagin, guys. Ayan. So, ayan. Puro capital kasi yan, guys. Ayan. So, after nyan, magiging okay na yung lahat. Okay. So, next is, punta na tayo ngayon dito sa update. Kung paano tayo mag-update ng user. So, mabilis lang to guys. Kasi, paulit-ulit lang talaga to guys. So, si update, may dalawang process yan. Okay? May dalawang process yan. Kasi whenever na mag-update ka ng data, hindi mo naman kailangang i-update lahat ng data sa loob ng database mo. Mali yon. Okay? Hindi pwede yon. Kasi each data should be unique and each data should be hindi dapat sila like for example, i-update mo yung isa, ma-update yung iba. Okay? So, ang ginawa ko, gumawa lang ako ng dalawang functions dito sa ating model. So, dalawang query din to. So, ang unang query, ito, is magse-select lang siya ng isang user na kung saan ang condition niya is na kung saan yung condition niya is dapat yung user na i-retrieve niya is same din ng user ID na binigay natin sa kanya. Okay? So, kailangan natin gumamit dito ng ID. Okay? So, yung unique identifier ng mga data. Okay? So, ngayon, punta tayo dito.
Ayan. Dito na ako naglagay ng prepared statement guys kasi magpapasa tayo ng data. Okay, so pinasa natin yung ID para sa ating statement or para sa ating SQL. Okay, so now, bind ko lang, bind params, and then nilagay ko lang ng isang letter dito kasi isa lang naman yung element na kailangan nating i-bind. Okay, and then i-execute natin. So dito tayo maiba. Kasi kailangan nating i-fetch, di ba, yung yung result, kailangan nating kunin. So in order na makuha natin yung result, kumuha lang tayo dito, sinabihan lang natin dito na yung STMT natin na variable, kukunin natin yung result, i-convert natin into associated array. Okay? Same lang sa ginawa natin dito, pero magkaiba dito kasi yung dito kasi guys, nagparams tayo, nagbind tayo ng parameters. So kailangan natin na get result na lang and then fetch as associated array or ASOC. Yan. So next nga is dito tayo sa update, yung mag-a-update na talaga ng mga data. Okay? So unang-una dito is ito si public functions update. Okay? So ang ipapasa natin dito is magiging apat na nga element kasi meron tayong ID, meron tayong first name, and meron din tayong last name and age. Okay? So same lang ng ginawa natin, nag-prepare statement lang tayo, pero ang maiba dito is may ID tayo dito, where ID is question mark. Okay? Kailangan natin siya pasahan ng ID. So, i-bind na natin yan. Okay? So, apat to na letters kasi apat naman to nga element yung kailangan nating i-bind. Okay? And then, i-execute lang natin. So, ganito lang siya mag-work guys. So, whenever na malilito pa kayo sa mga SQL or may nakakalimutan kayo, huwag niyong kalimutang tumingin sa W3 School kasi andun lahat ng mga codes doon or mga sample codes na pwede nyong i-paste na lang or pwede nyong gamitin. Ayan. As reference lang guys. Okay. So next is punta na tayo dito sa ating user controller. So dito, may dalawang function din tayong gagawin. Since dalawa naman yung function sa model dito na ating ginawa. So unang-una is itong si edit. Okay. So itong si edit, naming convention lang to guys, pero pwede kayo gumamit ng ibang names. Pero kung ako, papipiliin nyo, mag-i-stick ako sa naming conventions. Okay, so ito, si public function edit is magre-return lang siya ng isang, or magre-return lang siya ng isang model na kung saan, okay, so itong edit guys, i-return niya lang yung model, yung find natin na function dito sa ating model. Ayan. Tapos, papasahan niya yung ID. Ipapasa niya yung ID na nakuha niya, papunta dito sa ating model. Okay? Next is itong si function. Okay, so ano bang gamit ni function, guys? So, okay, next. So, ito si update. So, ano ba gamit ni update? Ito yung controller na tatawagin natin kung mag-a-update or i-update na natin yung mga data. So, as you can see, andito lahat ng mga data na kailangan natin. Meron tayong ID, first name, last name, and age. Okay? So, ulit, tinawag ko lang yung ating model. Tinawag rin natin yung function. Tapos, ipapasa natin lahat ng mga data na to papunta doon sa ating model. Okay? So, ngayon, punta na tayo dito sa ating update users. So, ano ba yung mangyayari dito? Okay? So, gumawa lang kayo ng isang update user na views.php. Ayan, ito. Like the same dyan. And then, punta kayo dito. Okay? So, copy-paste nyo lang ulit. Ayan. And then, unang-una nyong gagawin is kukunin nyo muna yung data na andun sa, kukunin nyo muna yung data na kung saan yung specific data na the same sa ating ID. So, siya nga pala guys, paano nga ba natin makukuha yung ID ng ating user or ng ating data? So, balik tayo dito sa ating display user. Okay? So, ang ginawa natin dito, ito, yung A tag natin, nilagyan natin yan ng, um, so, nilagyan natin yan ng link. Okay? Yung link na ipapasa natin is dapat kailangan may ID siyang dalang-dala. Okay? So, papalitan ko lang to kasi ID yung nakalagay dyan, pero yung atin dito sa user table is ID din, pero small letter. Ayan. So, papalitan ko lang to ng small letter na ID. Ayan. And then, check natin ulit dito sa ating document, refresh natin, and ayan na, lumabas na. Nagka-okay na siya. Okay?
So, as you can see dito guys, sana makita nyo yung ating URL. Hopefully, makikita nyo is whenever na i-click ko yung edit, kita nyo to. 'Di ba yung link natin, naging update.user.php question mark ID is equal to 1. Yan. Okay? So, whenever ulit kung mag-create tayo ng isang data, sabihin natin dito na Marie David. Ayan. So, dalawa na yung data natin dito. Magiging ID number 2 din yan. Okay? So, meaning guys, ang i-retrieve niya lang ng data is yung specific lang sa ID na to. So, paano ba natin yung ginawa? Same lang sa ginawa natin dito guys. Yan. So, di ba sabi ko dito, .php question mark ID is equal to, paste nyo lang to, eto, paste nyo lang dito, and then palitan nyo ng ID. Ganyan. So, after nyan, punta ulit tayo dito sa ating controller. Dito sa ating update.php. So, eto na. Nakuha na natin yung ID, which is eto. Nakuha na natin to. Eto, may ID na tayo dito na number 2. So, paano ba natin yan makukuha as a number na pwede natin gamitin sa ating code? Ganyan. So, dito na tayo gagamit ng get. Okay? Eto si get. So as I said kanina na si get, siya lang yung magkukuha ng mga data. Okay? So, meron pang mga ibang methods dito na kung saan hindi nila ibabind yung ID sa URL. Mas secured yun guys. Pero since basic pa naman tayo, eto muna yung gagawin natin. Okay? Para lang malaman natin kung paano mag-work yung mga logic behind the scenes. Okay? So ngayon, eto na, si get. Gumawa na tayo ng isang get. Tapos kukunin natin yung ID. So ang kukunin niya guys, ang kukunin niya dyan is etong si number 2. Yan yung kukunin niya. Okay? So ngayon, punta na tayo dito sa ating if statement. So ito na yung mag-update ng ating data. So kung nag-wonder kayo, bakit whenever na i-click ko to, is may lalabas na mga name, David, and 20, ganyan. Lalabas yung ating mismo na user. Okay? So dito lang kayo. Punta kayo dito. Lagyan nyo siya ng value. Okay? And then, i-paste nyo lang dito. Kagaya lang ng ginawa natin doon sa ating display user. Tingnan nyo yung ginawa ko dito. Ganyan. So, same lang sa ganyan, guys. Okay, so same lang. Ganyan nyo lang. Pero yung tatawagin nyo dito is itong yung user nyo na variable. Kasi ito naman yung may laman ng mga data. Okay? Ito yung pinasahan ng mga value. Okay? Mula sa ating users controller. Okay? So, siya nga pala guys, dito kasi sa edit kasi, punta kayo dito. Tignan nyo yung edit natin, nagre-receive siya ng ID na parameter. So, that's why, pinasa natin yung ID na nasa ating URL papunta dun sa ating edit. That's why, na yung value neto is yung value ng mga user na pinindot natin. Okay, so for example, yung value niya ngayon is si Maria David. Tapos, 20 years old. Yan. So, ganyan lang siya guys. And then, ngayon, dito na tayo sa pag-update. Okay, sa pag-update, simple lang siya guys. Same lang siya kung paano natin mag-i-insert ng data. So, tinawag lang natin na, naghanap lang din tayo ng request method na post. And then, sabihin lang natin na update. Tawagin natin yung ating function sa ating user controller na update. Tsaka ipapasa na natin lahat ng mga parameters na nakuha natin. Okay, so ang maiba lang dito is itong si ID. Kasi kukunin pa rin natin yan sa ating URL. Okay? So, kumuha tayo ng ID and then ipapasa ulit natin to. Kasi, dito sa ating user controller, kinuha natin to lahat ng parameter na to. Kailangan natin tong lagyan. Kaya, gumawa tayo ng ganito. Okay? So, post first name, same lang sa ating pag-i-insert. And then, header, syempre, magre-redirect siya papunta sa display.user para i-display niya yung panibagong na update. So, for example, sasabihin ko dito na David a la carte. Ayan. Save ko yan. Magiging David a la carte yan. Okay? So, ganyan lang magmamanipulate ng mga data or pag-update ng mga data sa gamit yung ating PHP. Okay? So, ngayon, punta naman tayo ngayon dito sa ating delete. Okay? So, unang-una sa ating delete, madali lang to guys. Punta lang kayo dito ulit sa yung model. So, ganyan lang yung ano nyo guys. Whenever na gagawa kayo ng mga functions or activities sa inyong PHP,
always na pumunta muna kayo sa model and then controller tapos view. Okay? Pwede niya magbaliktad-baliktad pero I recommend na unahin niyo muna yung sa model kasi medyo mahaba-haba siya, guys. Okay? So ngayon, punta na tayo dito sa ating public function. Okay? So pwede naman na unahin niyo yung sa views kung nag-design kayo muna. So okay lang yun yan. Depende na kung sino mauna. Pero sa pag-develop ko kasi, inuuna ko talaga yung model, guys. So inuuna ko muna yung backend. Yan. So ngayon, punta na tayo dito. Public function delete. And then, nagkuha rin ako ng isang ID. Okay? So same lang, nag-statement ako dito, prepared statement ako dito. Kumuha ako ng delete query sa SQL. And then, sinabihan ko lang where yung ID is equal to kung ano man yung ID na pinasa natin dito. Okay? Binind ko lang and then, and-execute ko na. Okay? So same lang yan. Paulit-ulit lang yan, guys. And then next dito sa destroyed, gumawa lang ako ng, ito na yung function na magdi-delete ng ating data. So gumawa lang ako dito ng public function destroyed, pinasahan ko ulit ng ID, tinawag ko yung model natin, and then yung delete na function sa loob ng ating model, and then pinasahan ko ng ID ulit. So meaning kung ano man yung ID niya dito, mapapasa yan dito. Okay? Ngayon, punta na tayo dito sa ating, gumawa kayo ng isang delete.php dito sa ating views, pero wag nyong lagyan ng mga HTML, guys. Okay? PHP lang puro. Kasi, magdi-delete lang naman siya ng data. Okay? So, as I said, copy nyo lang to, paste nyo. Okay? Kunin nyo lang to sa kahit anong views nyo dito, ipipaste nyo lang yan dito, kasi paulit-ulit lang din naman yan. Okay? Next is tawagin nyo lang si user controller, yung destroy function, tapos pasahan nyo ng value na ID. Okay? So, get natin yung ating ID. Ganyan. And then, magre-redirect siya. Ganyan. So, ang ginawa ko, guys, dito sa display user, same lang yung ginawa ko sa update, guys. Okay? So, every URL, pinasahan ko lang siya ng ID. Okay? Everyone get it? So, after nyan, guys, if i-delete natin to si Marie David Alacarte, di-delete natin yan, mawawala na siya dito sa ating listahan. Pati na rin dito sa ating database. As you can see, si Jose David na lang yung natitira. Okay? So, ganyan lang, guys, mag-work, or ganyan lang kung kung paano natin paganahin yung ating Laravel or yung ating PHP application. Okay? So, I hope na marami kayong natutunan sa akin. I know na hindi ko na siya kinode kasi nagawa ko na kasi ito siya, guys, and ano na ako, malilito na ako kung i-code ko pa siya ulit. Okay? So, siguro next time gagawa na ako ng totoong ano talaga project para sa ating YouTube channel. Okay? So, ayun lang. Maraming salamat sa nanonood and huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Salamat!